we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso. Narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Ako naman po si Ivy Saunar Gasang. Hindi sumipot si Police Major Alan De Castro na pangunahing suspect sa pagkawala ni Catherine Camilon sa preliminary investigation sa Batangas City. Samantala, umaasa naman si Rose Camilon na makikita pa ang anak at mabibigyan linaw ang pagkawala nito. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise? Alas 11 ng umaga kanina nang dumating ang pamilya Camilon sa Batangas City Justice Hall pero no-show ang pangunahing suspect sa pagkawala ni Catherine Camilon na si Police Major Alan De Castro. Ngayong araw itinakda ang preliminary investigation sa kasong kidnapping at illegal detention na isinampa laban kay Police Major Alan De Castro, ang pangunahing suspect sa nawawalang guro at beauty pageant contestant na si Catherine Camilon. Walang Major De Castro na humarap sa Batangas City Hall of Justice pero dumating ang kanyang abogado na si Attorney Ferdinand Benitez para kuhanin ang kopya ng reklamo bago makapagsumite ng kanilang counter affidavit. As of now, wala pa kami masyadong alam. We'll be filing a counter affidavit. By procedure, we don't know what to answer yet. So as of now, aralin muna namin. Kukuha muna kami copy ng complaint for us to file a counter. Dumating din ang abogado ng isa sa mga suspect na si Jeffrey Magpantay para kumuha rin ng kopya ng reklamo. Naroon din ang kaibigan ni Catherine na isa sa mga sinasabing witness sa kaso laban kay De Castro. Magkasama namang dumating sa bulwagan ang ina ni Catherine na si Rose at kapatid nitong si Chinchin. Naging emosyonal si Rose sa media nang tanungin kung ano ang inaasahan niyang mangyari sa sanay pagdinig. Wala naman kaming ibang hinihiling kundi yung magkaroon ng linaw. Yung malaman namin kung nasaan ang aming anak talaga. 2 buwan na rin. Hirap. Kailangan magpakatatag kahit sobrang mahirap. Naasa ako. Magulang ako nanay ako na walang ibang hahangarin para sa mga anak kundi yung kaligtasan yung basta yung gusto ko bumalik siya, ligtas, buhay. Sa January 9 nakatakda ang ikalawang preliminary investigation kung saan inaasahan na ang pagsipot ni Major De Castro. Samantala, halos 2 buwan na ring hindi pa nakikita si Catherine simula nang mapaulat itong nawawala noong October 12. Ivy, dasal sa Panginoon at tiwala na lang daw muna sa mga otoridad ang tanging pinanghahawakan sa ngayon ng pamilya Camilon na umaasang makikita pa ring buhay at ligtas ang nawawalang kaanak. Balik sa'yo, Ivy. Maraming salamat, Denise Abante. Bumangga ang isang 6-wheel truck sa 2 apartment sa Lipas City, Batangas. Ang driver at pahinante sugatan. Tutukan yan sa report ni Paul Hernandez. Bumalandra sa kalsada ng Barangay Pinagtungulan, Lipas City ang 6-wheeler na ito matapos nasalpukin ng 2 unit ng apartment pasado alas 11 kagabi. Durog-durog ang pader ng istruktura. Ang maliit na tindahan ni Prick sa inuupahang apartment, wasak. Wala naman po tayong magagawa na doon kasi aksidente yun. Ang mahalaga, walang namatay. Napabalikwas daw sa pagkakatulog si Edward nang marinig ang pagbangga. Tanggal din pati bubong sa harap ng tindahan niya. Dali-dali ako lumabas, ay nagulat na lang ako may natumpa ng truck yan.
Sa initial report ng Lipa City Police, galing Cuenca ang sasakyan at papuntang Lipa City. Mag-overtake raw sana ang nadisgrasyang six-wheeler sa sinusundang trailer truck pero hindi kinaya ng tangkaing bumalik sa kanyang linya. Sa karaw ito dumiretso sa gutter ng kalsada. Nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng driver. Napalihis po siya sa right portion po, doon po sa may street light. Nabangga po niya itong poste ng ilaw, pati po yung apartment. Nakalabas na rin daw ng paggamutan ng sugatang driver. Sinisika pa siyang mahinga ng panig ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Pero batay sa impormasyon ng pulisya, may pagkakasunduan na ang may-ari ng truck at may-ari ng paupahang apartment. Nagkaroon po ng settlement na ipapaayos po nila yung mga damaged properties na nangyari po doon. Payo ng kinaukulan sa mga driver, pairalin ang disiplina sa kalsada, iwasang magmabili sa pagmamaneho at isaalang-alang ang kaligtasan ng sarili at kapwa motorista. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Maghapong naranasan ang makulimlim na panahon sa ilang lugar sa Batangas. Samantala nag-sideline muna ang ilang mangingisda na hindi pumalaot sa paghahatid sundo ng mga pasahero gamit ang bangka. Narito ang report ni Denise Abante. Walang ulan pero makulimlim na kalangitan ang naranasan ngayong araw sa Barangay Pinamukan Proper, Batangas City. Kaya naman ang ilang mangingisda sa lugar, tuloy pa rin ang pagpalaot. Nagbabaka sakali raw sila na kahit papaano'y may mahuhuling isda. Kaunti lang, isang balde lang. Pambili siya mga tao, para may ulam. Ay, sayo, huwag na magbagyo. Para lahat ipalaot. Kapalaot ng mga mangingisda. Ayon sa Pag-asa, humina at isa na lamang low pressure area ang dating bagyong Kabayan. Ngunit asahan pa rin daw ang mga posibleng pag-ulan sa hapon o gabi. Ang nalalabing bahagi po ng Calabarzon ay makakaranas po ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. Base po sa forecast po, ngayong araw makakaranas lang po tayo ng maulap na kalangitan. Pero sa masusunod na araw is generally fair weather na po tayo. Ang mangingisdang si Mang Jerry batid daw na matumal ang huli ng isda kapag may sama ng panahon kaya mas pinili niyang mag-sideline muna sa paghahatid at sundo sa mga trabahador ng ilang barge na dumadaong malapit sa kanilang lugar. Hindi na naman nagbabayad sa amin nung isang hatid kaon nila. Malaking bagay po yun kaysa titigil na lang titigil sa bahay, wala naman kami pong kikitain. Samantala sa inilabas na Sea Travel Advisory ng PCG Southern Tagalog, walang nakataas na gale warning sa Batangas. Pero ipinagbabawal ang paglalayag ng mga barko at bangkang may bigat na 250 gross tonnage pababa sa bahagi ng Northern Quezon. Abiso ng mga otoridad sa mga residente at maglalayag na maging nakaantabay po sa pagbabago ng panahon or any weather bulletin po para maging handa po sa any cancellation of trips po. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Binigyan diin ng post office sa Batangas City na standard fee lamang ang sinisingil para sa mga sulat at parcel ng kanilang kliyente. Ito'y sa kabila ng mga natatanggap daw na reklamo ng pamunuan ng post office kaugnay sa parcel scam. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul. Ace, yung sabi sa atin ng post office, 112 pesos lamang yung singil nila para sa mga international mail at mga parcel. Pero kung domestic mail daw yan, walang bayad yan. Sa post office ng Batangas City, ang bagsak hindi lang ng mga sulat para sa mga residente sa lungsod. May ilang parcel din. Minsan, kung hindi na ibibigay sa mismong may-ari, bumabalik din sa opisina. Usually po yan, sir, is 3 attempts and then right after 3 attempts, kapag po talagang walang mag-receive or hindi kilala yung tao, ibinabalik na po namin dyan sa sender. Nagno-notify o pinapaalam ng PhilPo sa recipient na may mga unclaimed items sila. Kailanman hindi raw hihingi ng napakalaking halaga ang post office para maklaim ang parcel o sulat. Pero may mga sumbong din daw sa kanilang tanggapan na may mga individual na nakakatanggap ng mensahe na may mga dumating na parcel para sa kanila. Bagay na dapat pag-ingatan ng publiko. Pumunta muna sila sa pinakamalapit na post office to verify kung talagang totoo yung may dumating silang package. Ulitin ko po, 112 lang po ang sisingilin namin kung yun po ay international mail, parcel po. Pero yung mga domestic mail, sir, wala pong bayad po talaga sa amin yan. Ganyan din ang nangyayari sa Bureau of Customs o BOC. Lumalabas na naman daw ngayon ang panggagancho ng ilan. Magpapakilalang taga BOC at ipapaalam sa bibiktimahin na may mga nakatenggang padala sa tanggapan. Pero bago makuha, dapat munang maglabas ng pera. Ito ang parcel scam. Part of the gamit I think was some money, no? And then pagdating daw dito,
sinisingil ng Bureau of Customs ng some amount for the release of the shipment, which is, of course, when we verified it, wala namang ganon. Sabi ng BOC, walang pinipiling tao ang mga nasa likod ng panloloko. Kaya dapat daw tandaan ng publiko kung too good to be true na ang alok, diyan na raw magduda. Para makaiwas, dapat i-check sa website ng BOC gamit ang tracking number kung may pending nga bang package para sa'yo. Meron po kaming balikbayan box and parcel tracker doon. Napakasimpleng gamitin, i-input nyo lang yung tracking number doon. Pag wala pong parcel, lalabas po doon, no record. Hinihikayat ng BOC ang publiko na ipagbigay alam sa kanila ang mga anyo ng panloloko na kinakasangkapan pa ang ahensya ng pamahalaan. Itong parcel scam na ito ay umaatake daw kahit pa hindi Pasko. Ayon sa BOC, ginagawa raw ng mga manloloko yung modus na ganito kahit pa ano daw okasyon. Kaya't ang paalala nila sa publiko, mag-ingat. Ace. Maraming salamat, Paul Hernandez. Ipinatupad ng mga kumpanya ng langis ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong araw, December 19. Bahagyang tumaas ng 10 centavos kada litro ang diesel, habang 85 centavos kada litro naman ang bawas presyo sa kerosene. Wala namang naitalang paggalaw sa presyo ng gasolina. Mga kapuso, bukas, araw ng Miyerkules, December 20, mawawala ng supply ng kuryente ang ilang bahagi ng Barangay Matala sa bayan ng Ibaan, Batangas. Magsisimula ito alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Bunsod ng koreksyon sa mga overload transformer. Samantala sa lungsod naman ng Kalaka at bayan ng Balayan, ilang barangay rin ang mawawalan ng supply ng kuryente bukas. Magsisimula yan alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bunsod ng konstruksyon ng Dacanlao Bridge sa kahabaan ng Paliko, Balayan, Batangas Road. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Narescue ang dalawang mangingisda matapos lumubog ang kanilang bangka sa dagat na sakop ng San Francisco, Quezon. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Nailigtas ng isang foreign cargo vessel ang dalawang mangingisda matapos lumubog ang kanilang sinasakyang bangka sa bahagi ng San Francisco, Quezon noong Huwebes. Sa investigasyon ng PCG Romblon, posible umanong hinampas ng malalakas na alon ang bangka ng mga mangingisda kaya ito tumaob at lumubog sa karagatang sakop ng nasabing bayan. Travel sila ma'am from San Francisco, Quezon, pabalik sila ng bahay nila sa Sibuyan Island. May karga silang mga sading po, and then inalon po sila, pinasok nung tubig yung bangka nila, and that's the reason why nagkaroon po sila ng engine trouble, hindi po gumana ng maayos yung makina ng bangka. Dagdag pa ng PCG Romblon, wala namang nakataas na gale warning o sama ng panahon ng araw na yon, ngunit posibleng epekto raw ng amihan ang naranasang malakas na alon. Agad din daw itinawag ng pamunuan ng foreign vessel sa PCG Romblon ang insidente at kaagad na naiuwi ang mga mangingisda sa kanilang tahanan. Abiso naman ng Coast Guard sa mga maglalayag. Kung hindi po maganda yung panahon at tingin nila na malalagay sila sa alanganin, huwag na silang tumuloy. But at the same time, wala naman po tayong weather signals, but we're always watching, we're always disseminating, and we're always reminding our stakeholders to be careful. Sinisika pa ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang mga biktima. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Bigo pa ring mapanalunan ng mga mananaya ang pot money sa Grand Lotto 655 na umaabot na sa mahigit 511 million pesos. Sa Lotto Draw nitong Lunes, hindi nasungkit ang winning combination nito na 48, 54, 37, 6, 53 at 16. Tuwing Lunes, Miyerkules at Sabado binobola ang Ultra Lotto 655. Ayon sa PCSO, may isang taon ng Lotto winner para makuha ang premyo. Batay sa umiiral na train law, may 20% tax ang lahat ng papremyong lagpas sa 10 piso ang halaga. 6 na taon na naghahatid ng libreng pasahe tuwing araw ng Sabado ang 64 anyos na tricycle driver sa Daig, Camarines Norte. Ang kabutihang loob ng tricycle driver sinuklian ng isang netizen. Alamin niya sa report ni Hazel Alviar.
Viral sa social media ang post ng isang netizen tungkol sa 64 anyos na tricycle driver na si Jose Tanay mula sa barangay Gubat sa Dait, Camarines Norte matapos itong ilibre ng pasay ang kanyang mga sakay. Sa post ni Aljon Parale, bukod raw sa kanya ay may isa pang pasahero si Mang Jose ng mga sandaling yun na naunang bumaba na hindi rin tinanggap ang bayad. Ayon kay Mang Jose, 6 na taon na niyang ginagawa ang panlilibre ng pasahe sa kanyang mga naisasakay tuwing Sabado kung saan umaabot daw sa 30 pasahero ang kanyang naisasakay. Pag nakakita ko nung mahirap, ang tanong ko sa sarili ko, saan na naging mayaman ako para natulungan ko sila. Naisipan ko, may tricycle ako, bakit di ko gawin? Kahit isa sa isang simana. Ang may bahay niyang si Aling Venus, tutol raw dito noong una pero kalaunay natanggap niya rin daw ito. Nakita ko yung passion niya, nakita ko yung magandang impact sa kanya na masaya siya. Nagpapasalamat po kay Kuya kasi kahit na ganun, tumutulong pa rin siya sa iba. Dahil dito ay nakabuo na rin siya ng isang grupo kung saan umaabot sa 100 mga tricycle driver ang kanyang naimpluwensyahan na nagbibigay ng free ride. Pero natigil dahil sa nagdaang pandemya. Bukod sa free ride, ilang community service, gaya ng paglilinis ng mga damo, feeding program at moral recovery session ang ginagawa ng kanilang grupo. Yung mga anak ko naman medyo nakakatapos na rin ng pag-aaral. Masaya na akong maibalik ko para sa Panginoon yung pasalamat at sa mga kababayan natin. At matapos mag-viral ang kabutihang loob ni Mang Jose, isang maagang pamasko ang inihanda ng isang negosyante na hindi na nagpakilala. Isang sakong bigas, 1,000 piso na pang gasolina at lechong manok ang ibinigay sa kanya. Labis naman ang pasasalamat ni Mang Jose dahil malaki umano ang maitutulong ng bigas para sa mga benepisyaryo ng kanilang feeding program na buwan-buwang isinasagawa sa ilang piling lugar. Pakiusap lamang nito sa mga kapwa tricycle driver at pasahero na maging magalang sa bawat isa at mag-unawaan lalo na pagdating sa pasahe. Sa huli, isang thank you lang umano ang kanyang marinig ay sapat na para suklian ang kanyang ginagawang kabutihan. Sana maka-encourage din ako ng kapwa ko na gumawa tayo ng mabuti para sa ating kapwa. Hazel Alvior, Balitang Southern Tagalog. Paalalang muli mga kapuso, bukas araw ng Miyerkules, December 20, mawawalan ng supply ng kuryente ang ilang bahagi ng Barangay Matala sa bayan ng Ibaan, Batangas. Magsisimula ito alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Bunsod ng koreksyon sa mga overload transformer. Samantala sa lungsod naman ng Kalaka at bayan ng Balayan, ilang barangay rin ang mawawalan ng supply ng kuryente bukas. Magsisimula yan alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bunsod ng konstruksyon ng Dacanlao Bridge sa kahabaan ng Paliko, Balayan, Batangas Road. Isinagawa ang simulation drill o pagtugon sa iba't ibang kalamidad gaya ng sunog, lindol at iba pang sakuna sa Calapan City Oriental, Mindoro. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Nakabibinging tunog ng sirena ang umalingaw-ngaw sa isang tanggapan sa Calapan City, Oriental, Mindoro. Marami nagtago sa ilalim ng mesa habang lumilindol, habang ang ilang individual nakahandusay ng datna ng response team. May ilan pang sinagip mula sa isang trahedya sa dagat. Nirespondihan pa ang sunog sa isang establishmento. Marami sugatan. Lahat yan nangyari sa iisang araw. Ang mga makatotohanang eksenang yan, bahagi lang ng balikatan exercises sa Calapan City, Oriental, Mindoro. Paghahanda at pagtugon daw ito sa mga sakuna at kalamidad na posibleng tumama sa lalawigan. Therefore, the only message today is to make what we have done today as a way of life. Kayo dyan at kayong nasa likod. The only way to make things happen the right way is make it a way of life. Sama-sama rito ang iba't ibang sangay ng pamahalaan para mas maunawaan ng lahat ang pinakamahalagang responsibilidad ng publiko ay ang partisipasyon. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, dapat seryosohin ng bawat isa ang ginagawang drill na ito. Do it on a daily basis as if it is happening daily. Public service. Para hindi magsawa ang mga public servants, isipin natin na kahit pag gano'ng katagal na tayo naglilingkod sa gobyerno, we must show the same enthusiasm. Nasa kamay na rin daw ng mga individual, samahan at mga institusyon ang pagpapasya kung gaano karegular ang sasagawang drill kagaya nito para sa paghahanda sa sakuna. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog.
Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, bumaba ng tsansang muling maging bagyo ang low pressure area ayon sa Pag-asa. Narito ang report. Patuloy na umiiral sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang low pressure area na dating bagyong Kabayan. Huli itong namataan sa layong 290 kilometers west-southwest ng Zamboanga City, Zamboanga del Sur. Sabi ng Pag-asa, bumaba ang tsansa nitong lumakas ulit bilang bagyo pero imomonitor pa rin sakaling magkaroon ng pagbabago. Bukod sa LPA, magpapaulan din sa iba pang bahagi ng bansa ang shear line at hanging amihan. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa Quezon at Mindoro provinces at Palawan. Posible ang heavy to intense rains lalo na sa Palawan kaya maging handa sa banta ng baha o landslide. Maaari ring makaranas ng pagulan sa iba pang bahagi ng bansa. Ace Medrano, Balitang Southern Tagalog. Arestado ng pulisya sa Candelaria, Quezon ang umano'y leader ng Bobadilla Drug Group. Samantala natimbog rin ang 37 anyos na lalaking umano'y leader ng isang drug group sa Binyan City, Laguna. Tutukan yan sa report ni Hazel Alviar. Nadakip ng pulisya sa Barangay Malabanban Norte, Candelaria, Quezon ang itinuturing na number 6 Regional Most Wanted Person sa Calabarzon na may kasong murder at frustrated murder. Kinilala itong si alias Cesar, 27 anyos, na siya rin umanong leader ng Bobadilla Drug Group. Ayon sa pulisya, sinubukan pa umanong manlaban ng sospek, ngunit kalaunay na aresto rin at na-recover ang 2 kalibre ng baril. Samantala sa Binyan City, Laguna, naaresto naman sa bisa ng search warrant ang 37 anyos na si alias Aboy na itinuturing na high-value individual ng otoridad at umano'y leader ng isang drug group na nag-ooperate sa 1st District ng Laguna. Nakumpiska sa operasyon ang 12 sachet ng hinihinalang shabu at isang caliber 38 revolver at 6 na piraso ng bala. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Binyan City Police ang suspect na maharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Namataan sa Bulkang Taal ang mahihina hanggang sa katamtamang lakas ng usok ngayong araw, December 19. Wala namang naitalang volcanic tremors o mahinang pagyanig sa ilalim ng bulkan ang FIVOX. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Napapahalo sa kaulapan sa itaas ng bunganga ng Bulkang Taal ang mahihina at kung minsay may katamtamang lakas ng usok na pinakakawalan nito kaninang umaga. Ganyan na rin ang sitwasyon ng Taal kahit itong nagdaang 2 araw. Katamtaman lamang daw ang pagbuga ng Taal na nasa alert level 1 ayon sa state volcanologist na FIVOX. Hindi nga lang daw kasi yun na nga, mabilis yung wind speed. Sa nakalipas na magdamag, walang nairehistrong volcanic tremor sa ilalim ng bulkan. Pakaunti na rin ang pakaunti ang bilang ng mga vibrations simula pa nitong nakaraang araw. Hindi pa nababago ang huling tala nilang sulfur dioxide emission sa mahigit 11,400 na tonelada. Ang paliwanag ng FIVOX. Kasi dapat may steaming ka para makakuha tayo ng measurement. Kasi yun yung hinahabol nila yung saan yung steaming and then sang direksyon doon lang pupuntahan. Wala ring nabubuong volcanic smog o VOG sa palibot ng Taal Volcano Island at mga bayan malapit dito. Pinaaalisto pa rin ng publiko sa mga posibleng pagbabago sa aktibidad ng Taal. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Gaganap si El Villanueva bilang Amira sa makiling ng GMA Afternoon Prime. Samantala magsisimula ng mag-taping si Michelle D para sa Black Rider. Narito ang report ni Hazel Alviar. Muling mapapanood si Sparkle star El Villanueva sa GMA Afternoon Prime. Gaganap siya bilang si Amira sa serye na Makiling, kung saan ang kanyang karakter ay isang masipag na dalaga, mapagmahal na anak na biniyayaan ng kakayahan upang manggamot. Muli niyang makakasama dito si Derek Monasterio at magsisimulang mapanood sa January 8. Isang bagong karakter naman ang aabangan sa full action series na Black Rider dahil magsisimula ng mag-taping si Michelle D para sa kanyang gagampanang papel bilang isang assassin. Sinalubong pa ng executive producers ng programa si Michelle sa kanyang pagdating sa set ng serye. Isa raw ito sa mga proyekto na lubos niyang inaabangan dahil na rin sa mga personal niyang mga interes tulad ng pagsakay sa mga big bikes.
Samantala sa pagdukot kay Neneng B, matukoy kaya ni Elias kung saan siya dinala ng mga kaaway. Makakasama pa kaya siya ni Hernan at Bane. Ang mga eksenang yan huwag palampasin sa Black Rider pagkatapos ng 24 oras. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Ibinida ng mga residente sa Tanawan City, Batangas ang mga naglalakihang parol na gawa mula sa recycled materials. Samantala, ginawa namang parol ang mga bote ng gamot sa isang ospital sa Lemery, Batangas. Tungayan yan sa report ni Denise Abante. Pinagsama-samang lumang CD, mga plastic bottles, mga banig at walis ang ilan lamang sa mga recycled materials na ginawang palamuting pampasko na i-display sa bawat arko ng mga sitio sa Barangay Ambulong, Tanawan City sa Batangas. Ramdam na rin ang kapaskuhan sa lugar nang sumayaw sa iba't ibang saliw ng himig pampasko ang ilang mga kabataan upang mangaroling. May nag-ala Santa Claus din na sumayaw at namigay ng regalo. Ayon sa pamunuan ng barangay, layon ang mga residente na mabawasan ang basura sa lugar sa pamamagitan ng paggawa ng mga parol na mula sa mga patapong bagay. Pinag-uusapan na rin daw kung anong pakulo naman ang kanilang magiging tema sa susunod na taon. Samantala sa isang ospital naman sa Lemery, Batangas, ilang bote ng ampule o lalagyan ng antibiotics ang pinagsama-sama upang makabuo ng parol na siyang bida sa harap ng paggamutan. Sa Batangas City, palapa ng nyog, butil ng mais at mga lubid ang ilan naman sa material na ginamit ng ilang residente para sa mga parol na isinabit sa kanilang covered court. Ang mga simpleng bagay na nakikita natin sa lansangan at akala natin patapon na, maaari pa ring mapaganda at mapakinabangan. Nakatulong pa tayo sa inang kalikasan. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Partner, mga kapuso, magandang balita para sa ating mga kapuso dyan sa Mindanao dahil mababa ang tsansang muling maging bagyo nitong LPA na dating ang Bagyong Kabayan. Ayon yan sa Pag-asa, pero patuloy na makakaapekto naman ang shear line at ang hanging amihan na siyang nagdadala ng mga panakanakang pag-ulan. Dahil dyan mga kapuso, palagi pa rin po magdala ng pananggalang sa init o ulan, lalo at uso po ang flu ngayong pabago-bago ang panahon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Mga kapuso, 6 days na lang, Pasko na. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.